Doc, ano naman ang, bakit ganito? Bakit merong relationship na naman ang asin doon sa pagkakaroon ng cancer? Siyempre, part yan ng, di ba, yung chemical imbalance or something. Kaya nga sa pH pagka mababa yung alkalinity ng dugo mo, talagang that person means that he's going down. So, pinag-uusapan natin dito yung poisoning or toxins that enters within our body. So, kaya ito yung nangangailangan talaga ng bahagi na maintindihan natin. Itong mataas na amount ng salt nito, even World Cancer Research Fund and American Institute, na nakita nila talaga at nag-conclude sila na talagang cause ito ng stomach cancer. Siyempre, grabe yan. Hindi biro yan. Siyempre, acid yan eh. Matindi yan. Hindi biro yan. Na pwede nang mabutas talaga yung pinaka-lining Yung lining ng ng bituka. Oo, bituka natin. Eh, siyempre, tayong tao naman, katulad kunyari na lang ng mga pag-inom ng suka. Di ba sa Pilipinas, yung suka, iniinom yan. Ginagawang ano talaga nila yan, yung sausawan ng kanilang mga chicharon ba yun? O parang asin din. Ganon din yan. Dumidirekta sa loob ng ating tiyan, and then nagkakaroon tayo ng ganong, maaaring magkaroon tayo ng ganong problema. Doc, nabanggit nyo kanina itong cancer na nakakakos yung asin nakakakos siya ng cancer. Actually, Doc, meron tayong isang sender dito, mga kaibigan. Ang tanong niya dito ay, pwede ba ang gatas ng kalabaw sa may oropharyngeal cancer? Actually, to be honest, didiscuss nga natin yan nung nakarang episode, na lahat ng animal-based material should not be introduced, especially with people who develop cancer. Kasi yun ang pagkain talaga o nagpipid ng pagdami o mutations ng cancer cells. So ang masasabi ko lang, if you have cancer, get away from that kind of diet. Kasi it will not give any help at all. And another question para po, galing po kay Benjamin Fernandez. Doc, ayokong magpa-prostate surgery. Ano ba ang dapat kong gawin? Actually, kung nanood kayo ng Salamat Doc, because I've been in Salamat Doc for almost 13 years. Kung napanood nila si Mr. Mata, isang personal advisor, spiritual advisor ni Robin Padilla, hindi ako naniniwala sa stage 3, stage 4 cancer yung case niya. By just following the natural regimen, especially changing his lifestyle into a vegetarian diet, and then following the 8 laws of health and so on, actually he's still alive. At wala yung sakit na niya. At lumakas pa yung katawan niya. At ang sabi pa nga niya, hindi niya halos mapaniwalaan, bumalik yung pagkalalaki niya. So yun yung point ko na pag tayo nakakakain itong mga foreign substance na carcinogenic material, especially yung mga, I'm sorry, may mga certain flesh food ngayon na treated ng hormone na ang kababayan ang tinatamaan na yung matres, ovary, o yung breast. Sa kalalakihan naman ay yung prostate. So lalo na pag may edad na. So I would suggest na lahat naman ng mga kumakain ng natural, vegetarian, basta nag-exercise tayo, nasa tamang environment tayo, at meron tayong relasyon sa ating Panginoon, ako naniniwala na kayang i-repair ng body yan. Kasi kumpleto naman tayo. Kaya yung natural healing o yung tinatawag na regeneration process ng body, as long as you are providing enough material, katulad nga ng essential amino acid, kaya nga laging binabanggit ito, na pwedeng mag-regenerate ng panibago at pwedeng lumaban talaga sa mga ganong uri ng karamdaman ng katawan ng tao at maibalik ng Panginoon yung kalusugan na nangawala sa kanila. Yan ang sabi sa Exodus 15:26, ang sabi nga niya, sumunod muna kayo and then ibabalik ko, tatanggalin ko yung karamdaman ninyo. So yun yung point na ang gusto ng Panginoon naman talaga yung maging masunurin ka muna. At kung sumunod ka, sang-ayon doon sa protocol at pamantayan niya, and then, sweldo will follow. Ikaw ba, pag nagtrabaho ka, sweldo agad? Hindi Wala namang ganun eh. Mag-gym nga, hindi agad lalaki yung muscle mo eh. Totoo.